Yes, naku po mga kabibig, madadamay sa impeachment case ni VP Sara itong si Lisa Marcos. Nako, kung we're talking about confidential funds, we're talking about funds of the OVP. If you still remember na isang video ni VP Sara kung saan kanyang binote up ang pangalan ni Lisa Marcos and talking about the envelope. Nako kabibig, yan ang pinag-uusapan ng maraming netizen ngayon. Kaya pala kabibig, sabi ng iilan na ang Malacanang ayaw sa impeachment ni VP Sara kasi posibleng madadamay ang mag-asawa. Lalong si Lisa Marcos, ebidensya envelope ni VP Sara laban kay Lisa Marcos, pinag-uusapan na ngayon. Paano yan? Of course, VP Sara wants bloodbath. Lahat ng humingi ng pera sa OVP nung time na okay pa ang mga Marcos at ang Duterte, okay pa si BBM at si VP Sara. Damay-damay kayo. Akala nyo si VP Sara walang lista, walang documentation, walang liquidation, walang petsa, oras, lahat yan documented ni VP Sara. Kaya confident si VP Sara na sasabihin niya na ikaw, Lisa Marcos, ay posibleng madadamay sa impeachment case ni VP Sara at posibleng, naku, kakasuhan kaya si Lisa Marcos kung mabubulgar ang mga tinatagong lihim? Sabi ni VP Sara, bakit? Hihingi ka ng pera sa taong bayan, sa OVP, hindi ka naman nagtatrabaho sa gobyerno? O eto kabibig ha, ito yung trending video noon ni VP Sara and other people doesn't understand bakit ganito ang sinasabi ni VP Sara. Ngayong mag-impeachment na, naku po, damay-damay lahat. Diba? O ito kabibig ha, makinig tayo if you still remember this video kabibig. Ito itong video na to ni VP Sara na galit si VP Sara during the time na kinulong ang mga OVP personnel, lalo na si Attorney Zulaika, talagang si VP Sara sumabog sa galit at marami tayong nadiskubre na mga sikreto. So, pakinggan ulit natin kabibig ha. Okay. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Nako, may video si VP Sara. Nagpadala ng video si Lisa Marcos kay VP Sara. And don't tell me yung video na iyon ay hindi na-save ni VP Sara. At hindi ba pwedeng gamitin yun ni VP Sara as pwedeng i-defense sa kanyang sarili during the impeachment? Diba? Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Nako, kung sinong taong ito, damay ka. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions. Ooh, I'm sure yung written instructions na iyon nasa kay VP Sara Duterte yun. At posibleng gagamitin yun sa mga lawyers. Nasaan ang confidential funds? Nasaan ang pera ng OVP? Heto. Sino ang naghumingi? Eto. Naku, patay tayo dyan. About money. Millions a month. Oh, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Hala. I'm sure itong pera sa DepEd, pag-uusapan to. May video si VP Sara. May letter galing kay Lisa Marcos. Tapos yung envelope nakalagay, DepEd. Di ba ito yung mga hinahanap ng mga kongresista?
Palaging sinasabi nila, may mga pseudo names, mga Piatos, mga Marian, sino pa dyan, mga sino-sino pang minimension ng mga kongresista. Nako, ay gusto ko ng impeachment para kay VP Sara. Gusto ko ng impeachment para kay VP Sara para magkaalaman na sino itong mga taong humihingi ng pera sa DepEd na hindi kasali sa DepEd. 'Di ba? Videong ito ay posibleng maging ebidensya din, mga kabibig. Nako, Chokchak Chenes talaga, damay-damay lahat, malalaman lahat. Nako po. Sige, tuloy natin to. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Nako. Nako. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Boom. Yun na, kabibig. Wala kang ang posisyon sa gobyerno, anong tawag ito? Humihingi ka ng pera sa gobyerno. Nako, ito ang dapat imbestigahan. Mga walang posisyon sa gobyerno katulad ni Liza Marcos, humihingi ng pera sa gobyerno. Bakit? Empleyado ba sila sa gobyerno? Itong dapat imbestigahan. Diba? Eto pa kabibig. Let's continue. Naku po. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Nako. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Hala. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Hala. Nako po, kabibig. Nako, ang daming madadamay, ang daming pangalan. Nako, ewan ko kung lolusot itong impeachment trial ni VP Sara. Lahat pangangalanan talaga ni VP Sara. Anong gagawin nila? Anong isasagot nila? Documented itong lahat ni VP Sara. Hindi naman VP Sara salita lang dyan na walang ebidensya. May video recording. May written request. May envelope na nakapangalang DepEd. Humihingi ng pera ng gobyerno na walang posisyon sa gobyerno. Again, kabibig ha, panoorin. Ngayon, kabibig ba? Ngayon lang natin ito ma-analyze lahat, no? Itong video ni VP Sara noon na marami ang nagbash, ang bastos ng bibig ni VP Sara. Pero kung babalikan natin at i-connect natin ngayon na nangyayari ngayon tungkol sa impeachment, ma-realize mo, tama si VP Inday. Delikado yung mga tao na gustong pabagsakin ang pangalan ni VP Inday kasi may hawak siyang ebidensya. Again, Liza Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. may damay na talaga. Doon sa video message mo. Hi, Vicky. This is Lynette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh.
Sirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Yon kabibig. Yon ang banat ni VP Sara. If you still remember that one. Yeah? Kaya nga gusto ni VP Sara na matuloy para mabunyag yung mga tumatanggap ng confidential funds para magkaalaman na. Kasi takot yung mga NPA sa UP dahil wala, takot na sila. Abogada yan, kaya alam niya kung ano ang tama at mali, sabi dito. Sayang namang mga naipong evidence ni VP Inday Sara kung hindi matuloy. Solid Duterte ituloy yan. Kayo mga kabibig, gusto niyo bang matuloy ang impeachment ni VP Sara para magkaalaman talaga ang lahat ng sikreto, ang lahat ng taong tumanggap ng confidential funds at itong sinasabi ni VP Sara na si Liza Marcos humihingi ng pera sa gobyerno pero hindi nagtatrabaho sa gobyerno at walang posisyon sa gobyerno. Diba? Sabi ng isang netizen, mas gusto ko rin matuloy ang impeachment na yan para malaman ng taong bayan kung sino ang tunay na lumulustay ng kaba ng bayan para malinis sila ang pangalan ni VP Sara. So sa mga nagkukunwari na gustong impeach Sara, ang totoo di lang pala takot din sila. Take note, hindi siya taga-gobyerno pero namibigay ng pera. Ay sa kawawa naman kami mahirap. Pahirap ng pahirap, bayarin tubig at ilaw. At mahal ang bigas, nanakawan pa kami na nagbabayad pa kami ng tax. Hay nako Lord, hindi nga siya hindi nga siya nagtrabaho sa gobyerno pero humingi ng pera. Naku po, ito malamang yung sinasabing bloodbath na maraming matatamaan kaya ayaw nilang matuloy kaysa sinasabihin ka ba nila madam huwag ituloy impeachment. Kabibig. Pasimula pa lang yun. Yung bloodbath ni VP Inday, madami ang matatasikan ng bloodbath talaga. Diba mga kabibig? VP Sara Be Strong, ikaw na lang makapalipol sa mga ginagawa nilang paglustay ng pera sa government at pagsira ng pangalan nyo kaya lumaban ka. Basta VP Sara, go nang go lang. Ituloy ang impeachment at ang malaman ang katotohanan. Si Baki pala ang pasimuno ng lahat na iyan. Naku, si Baki. Ituloy na yung impeachment trial. Let the VP clear her name to the public. Mas maganda, no? Kung ma-clear ang pangalan ni VP Sara at malaman natin kung sino yung mga humihingi ng pera. Let the impeachment run. This must be pushed through so that the people may know exactly the covered stories beyond these boiling issues. Accountability for public scrutiny. Birahi VP para maparalyze sila. Kaya kung kaya pa talaga ng oras ng Senado para mas maganda pang matuloy ang impeachment para mas malaman talaga na ang katotohanan at mabigyang daan rin ang mga ebidensya ni VP Inday. Kaso lang, ang hindi naman maganda itong mga makakaliwang grupo kasi gagawa yan sila ng kung ano-anong mga fake na ebidensya, magpapa-interview dito, pa-interview doon, ganun ang gagawin nila. Tapos kapag bumoto ang mga senador, pabor at base sa mga kontra-ebidensya ni VP, magrarally pa rin ang mga iyan. Sasabihin nilang ebidensya nila ang tama. Kita nyo, hindi pa nga nagsimula ang hearing, may rally na sila i-convict si Sara Duterte. Kung baga, yun na nga ang gusto talaga nila, hindi yan sila papayag na pabor ang boto kay VP. Kaya wala rin mapupuntahan yung mga ebidensya ni VP Sara. Yeah. Mas gusto kong matuloy para magkaalaman lahat kung sino ang sinungaling at magnanakaw at sino ang nagsasabi ng totoo. So yan po mga kabibig ha, yun lang muna ang ating mga tawag dito na predict na posibleng matutuloy ang impeachment, na posibleng maraming ebidensyang ilalabas si VP Sara at kung sino man ang mga pangalan na ma-brought up, mga videos, mga documents, mga written requests. Ako, takot na kayo.
Kasi ang taong bayan ang sisingil sa inyo. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.